Hello, welcome po sa channel ko, The Hustlers TV. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa bulate ng ating maalagang aso. Hello, welcome sa aking channel, The Hustlers TV. Tatalakayin naman po natin ay tungkol sa bulate ng ating mga alagang aso. Disclaimer po hindi po ako vet. Ito ay base lang po sa aking mahabang experience sa pag-aalaga ng aso. Ika nga experience is the best teacher. Tama po. So alam niyo po ang aso, nasa tiyan pa lang ng ina yan, nagkakaroon na yun ng bulate. Dahil sa gatas nga ng ina. So kaya yan pagka panganak, 2 weeks old, ay need na nating itong purgahin. Dahil yan may bulate na. So ang ulit na noon, kahit mga 2 months siguro, depende, no? Kung maayos naman yung paglaki niya, at hindi naman siya tumatamblay, maayos ang pagkain at ang kanyang dumi. So depende, no? Kaya lang, yung puppy, 3 to 6 months, yan delikado dahil naandyan ang pagpasok ng sakit na parvovirus. Kalimitan yan sa experience ko sa pag-aalaga. Pero kung balik tayo sa panahon namin, nung bata pa lang ko, naging tradisyon na, no? Nakalpas ang aso, kung tawagin pa nga nung araw askal, di ba po? Ngayon, aspin na, asong Pinoy, no? Dati asong kalye. Matitibay ang aso, no, dahil nga may probiotic. Ang probiotic kasi is bacteria. Ibig sabihin, nilalabanan dyan yung mga ibang bacteria. Para sa tao, katulad ng taong grasa, di ba, puro bacteria. May nabalita na po ba kayo na isang taong grasa ay nagkaroon ng COVID? Walang do sa iba, no? So, balik po tayo sa bulate ng aso. Ang bulate po ng aso ay nakukuha yan sa pagkain, no? Kahit na yan ay nasa loob ng bahay, alagang-alaga natin, nagkakaroon pa rin ng bulate. Ang bulate kasi nature yan kahit anong aso tinatamaan niya, kahit nga sa tao diba? Kailangan din po ganyan. So pero yan, ang bulate pwede natin ma-prevent tulad nga sa pagkain. Una muna siyempre pag puppy, need yan ng vaccine, no? Yung 5-in-1. Kailangan purgahin, i-worm, need nating dalhin sa vet. Pero ako kasi nakasanayan ko na dahil nga sa experience, no? Kaya lagi nga paulit-ulit na sinasabi na experience is the best teacher. Pero siyempre kung wala naman kayong experience, baguhan pa lang ho kayo nag-aalaga ng aso, mas mainam po pagka nakaramdam na po kayo o nakita nyo na ang ating alagang aso ay matamlay, nagtatae, dalhin nyo na kagad sa vet. Huwag na kayong mag-eksperimento na may marinig lang kayo sa kapitbahay, sa ganitong tao, bilhin nyo ng ganito. Okay rin naman yon kung talagang wala kayong kakayahang magpabet, dahil mahal nga magpabet. Ang pagkain ng isang nagiging dahilan kung bakit ang aso ay nagkakabulate. Bakit ko po ito nasabi? 13 po yung aming alagang aso. So yung 13 po yan healthy. Pero meron kaming isa na aspin. Siya lang po yung bukod tanging merong bulate. Bakit? So alam mo bakit? Magkakaiba sila ng kinakain. So 13 yan, 3 yung aspin ko. Sa 13 na yan, yung 10 na may breed, no, o imported o pure dog food ang aming pinakakain. Yung 2 aspin, alternate dog food, then table food. So bukod tanging ito lang, si Teddy na aming aspin, ang table food ang kinakain. So every time na dudumi siya, malambot, hindi consistent ang dumi niya, minsan ko konti,
Tapos may kasamang bulate. So, idiniworm namin o pinurga. After na mapurga, so maraming sumabay sa dumi na bulate. Then, mailang ano lang naman, nagkaroon na naman siya. So, nag-decide kami, mag-asawa na dog food na ang aming ipakain. Eh, nung nag-start na siya kumain ng dog food, dumumi siya ng medyo buo na. Although na may sumasama pa ang pangilan-ngilan na bulate. Pero ang good news doon, ang dumi niya ay napakaganda na. Dumumi siya ng marami, then medyo matigas na. Pinagpatuloy namin ang pagpapain ng dog food. Hindi na po namin siya pinakain ng table food. Naging resulta, nawala yung kanyang bulate. Minsan may mga bagay tayo na madidiskubre nang dahil din sa ating eksperimento. Pero siyempre, kung hindi naman natin ito kayang gawin, mas mainam siyempre, dalhin pa rin natin po sa ating mga nakilala. Dahil kung wala naman kayong kakayahan o experience, mahirap na isapalaran, di ba? Hanggang dito lang po. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like na lang po. At kung hindi naman po, paki-dislike po. Mag-comment po kung ano pa yung mga katanungan na gusto nyo malaman na kaya kong sagutin, ay sasagutin ko po. Basta muli ko po sasabihin sa inyo, hindi po ako bet, no? Ito'y base lang po sa aking experience. At doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Then, paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos ko na i-upload.